Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktor na may 35 taon ng karanasan. Ngayon, ating tatalakayin ang paksang pangangalaga sa bato, kidney, ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng wastong pagkili at pagkain ng gulay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga lolo at lola. Alam niyo po ba na ang mataas na creatinine ay isang malinaw na babala na humihina na ang inyong mga bato? Ang creatinine ay isang natural na dumi na nililikha ng ating katawan matapos gamitin ang mga kalamnan. Sa isang malusog na tao, sinasala at inaalis ng mga bato ang creatinine sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kung masyadong maraming creatinine ang naiipon sa dugo, nangangahulugan itong hindi na epektibo ang paggana ng inyong mga bato. Ang natural na filter ng ating katawan ay sobrang karga na. Ito ay isang napakahalagang senyales na hindi dapat balewalain ng mga nakatatanda. Alam ko pong marami sa inyo ang nagrereklamo, bakit kaya ang dalas kong umihi sa gabi? Hindi na tuloy ako makatulog ng mahimbing. Sa katunayan, iyan po ay maaaring senyales na ng humihinang bato. Hindi lang iyan, kapag mataas ang creatinine sa dugo, maaari rin kayong makaranas ng iba pang sintomas tulad ng pagkapagod, kawalan ng ganang kumain, at pamamanas sa mga paa o kamay. Sa mas malalang kaso, marami ang nakararanas ng hirap sa pagtulog o pagkahilo at panghihina ng pangkalahatang disposisyon. Kung hahayaan lang ang sitwasyong ito, napakataas ng panganib na mauwi ito sa chronic kidney disease. Sa puntong iyon, magiging napakahirap na ng paggamot at direktang maaapektuhan ang haba at kalidad ng inyong buhay. Ang tanong ngayon ay, ano ang dapat nating gawin bilang mga nakatatanda para protektahan ang ating mga bato, mapanatiling normal ang creatinine, at mabawasan ang pag-ihi sa gabi para sa isang mahimbing na tulog? Ang sagot po, kung minsan, ay nasa ating pang-araw-araw na hapagkainan. Lagi ko pong sinasabi, ang mga gulay ang ating natural na sandata para protektahan ang bato. Ang mga gulay ay mayaman sa fiber, bitamina, at mineral, at may kakayahang magpalamig ng katawan at maging diuretic, na tumutulong para gumaan ang trabaho ng bato at masalin ng maayos ang dugo. Hindi kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong paraan. Sa pamamagitan lamang ng tamang pagpili at pagkain ng gulay, unti-unting manunumbalik ang lakas ng inyong mga bato. At ngayon, nais ko pong ibahagi sa inyo ang 5 uri ng gulay na napakapamilyar, madaling bilhin sa palengke, ngunit may kakayahang magpababa ng creatinine, magpanumbalik ng lakas ng mahinang bato, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at tulungan kayong matulog ng mas mahimbing. Ito ay hindi isang lihim na kaalaman, kundi mga simpleng regalo mula sa kalikasan para sa kalusugan ng mga nakatatanda. Naniniwala ako na kung regular ninyo itong gagawin kasabay ng isang malusog na pamumuhay, lalakas ang inyong mga bato, gagaan ang inyong pakiramdam, at magiging mas buo ang inyong pagtulog. Unang gulay, endive o chicory. Sa dami ng mga gulay na bigay ng kalikasan, may isang uri na tila banyaga ang pangalan ngunit sa totoo'y pamilyar at madaling hanapin. Ito ang endive o kilala sa tawag na Andy. Alam ko pong bihira ninyo itong bilhin, dahil kadalasan itong makikita sa mga organic section o supermarket. Mukha itong isang uri ng litsugas. Ngunit kung susuriin ninyo, ito ay isang gintong regalo para sa mga may problema sa bato, lalo na kung nagsisimula ng tumaas ang creatinine. Ang unang katangian na nagpapaiba sa endive ay ang pagiging mayaman nito sa inulin. Para simplehan, ang inulin ay isang uri ng soluble fiber na hindi agad natutunaw sa tiyan, bagkus ay dumidiretso sa bituka. Dito, pinapakain nito ang mga good bacteria. Kapag malusog ang bituka, mas maganda ang pagsipsip ng sustansya at nababawasan ang trabaho ng bato sa pagsala ng toxins. Sa madaling salita, ang pagkain ng endive ay hindi lang mabuti sa tiyan, kundi hindi direktang nagpapagaan sa trabaho ng bato at tumutulong na hindi maipon ang creatinine sa dugo. Pangalawa, ang endive ay may banayad na epektong panlinis at diuretic. Para sa mga nakatatanda, isang bangungot ang madalas na paggising sa gabi para umihi. Nakakilala na ako ng maraming senior citizen sa Pilipinas na nagrereklamo, gabi-gabi ay 3 hanggang 4 na beses silang bumabangon, kaya't puyat at pagod sila kinaumagahan. Isa sa mga dahilan nito ay ang mahinang bato na hindi na kayang kontrolin ang dami ng ihi. Ang regular na pagkain ng endive ay tumutulong na mailabas ang sobrang asin at toxins sa katawan sa banayad na paraan, hindi kasing tindi ng mga gamot na diuretic. Dahil dito, nababawasan ang pag-ihi sa gabi at mas humihimbing ang tulog. Hindi lang iyan, mayaman din ang endive sa vitamin A
vitamin K, at mga mineral tulad ng potassium at magnesium. Ang potassium ay tumutulong magbalanse ng blood pressure at protektahan ang puso, habang sinusuportahan din nito ang proseso ng pagsala ng dugo sa bato. Ang mga nakatatandang regular na kumakain ng endive ay mapapansing mas stable ang kanilang blood pressure, nababawasan ang sakit ng ulo, at higit sa lahat, gumaan ang kanilang pakiramdam. Paano ninyo kakainin ang endive para makuha ang pinakamagandang epekto? Narito ang ilang simpleng paraan. Gawing salad, ang endive ay may bahagyang pait. Kapag hinaluan ng kamatis, pipino, olive oil, o kaunting pulot pukyutan, honey, ito ay nagiging isang masarap at preskong salad. Kumain lang nito 2 o 3 beses sa isang linggo ay sapat na para gumaan ang katawan at masuportahan ang bato. Gawing juice, para sa mga hindi sanay kumain ng hilaw na gulay, i-juice ang endive kasama ng mansanas o peras. Ang tamis ng prutas ay babalanse sa pait nito at makakabuo kayo ng isang masarap at pampalamig na inumin. Pakuluan o igisa. Kung hindi talaga kayo sanay sa hilaw, maaari itong pakuluan ng sandali o igisa ng mabilis kasama ng bawang. Napananatili pa rin nito ang sustansya at mas swak sa panlasa. Pero nais ko ring bigyang diin, kahit gaano kabuti ang endive, huwag po ninyong sobrahan ang pagkain nito sa isang araw. Dahil sa banayad na diuretic effect nito, kung sosobrahan, maari itong magdulot ng electrolyte imbalance, pagkahilo at pagkapagod. Pinakamabuting isalit-salit ito sa ibang gulay para sa kumpletong proteksyon ng bato. Naniniwala ako na kung isasama ninyo ang endive sa inyong pagkain, kasabay ng sapat na pag-inom ng tubig at tamang pahinga, unti-unting magiging stable ang inyong creatinine, mababawasan ang pag-ihi sa gabi, at bubuti ng husto ang kalidad ng inyong tulog. Kapag nakapagpahinga at nakabawi ang bato, mararamdaman ninyo ang pagbabago, paggising sa umaga, masigla at walang pagod. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na ang mga gulay na mayaman sa inulin tulad ng endive ay nakakatulong maiwasan ang type 2 diabetes, isang sakit na karaniwang kasama ng kidney failure. Pangalawang gulay, repolyong pula, purple cabbage. Matapos nating talakayin ang endive, isa pang gulay ang nais kong ipakilala na siguradong pamilyar sa inyo, ang repolyong pula. Kung ikukumpara sa berdeng repolyo, mas matingkad ang kulay nito at naglalaman ng mga mahahalagang sustansya na madalas nating hindi napapansin. Napatunayan na ng maraming pag-aaral na ang repolyong pula ay hindi lang mabuti sa puso at blood pressure, kundi malaki rin ang benepisyo sa kalusugan ng bato, lalo na sa mga nakatatanda na may mataas na creatinine. Ang pinakatampok na katangian ng repolyong pula ay angaman ito sa anthocyanin, isang napakalakas na antioxidant na siyang nagbibigay ng kulay ube nito. Isipin ninyo na ang anthocyanin ay parang isang natural na panangga na nagpoprotekta sa mga ugat sa loob ng bato laban sa pamamaga at pinsala. Kapag malusog ang mga ugat sa bato, maayos ang daloy ng dugo at mas epektibo ang pagsala ng dumi, kasama na ang creatinine. May nakausap akong isang lola mula sa Cebu, mahigit 70 anyos. Kwento niya, dati ay madalas mamaga ang kanyang mga paa. Ihi siya ng ihi sa gabi at pagod na pagod pagkagising. Nang payuhan siya ng mga anak na dagdagan ng repolyong pula ang kanyang pagkain, napansin niya ang malaking pagbabago. Nabawasan ang pag-ihi niya sa gabi, hindi na gaanong namamaga ang paa, at bumuti ang kanyang pangkalahatang kalusugan. Sabi niya, hindi niya akalain na ang isang ordinaryong gulay ay ganito kalaki ang maitutulong sa kanyang bato. Ipinapakita nito na minsan, ang mga pinakasimpleng solusyon ang nagbibigay ng pangmatagalang epekto. Bukod dito, ang repolyong pula ay nakakatulong din bawasan ang pamamaga at pabutihin ang sirkulasyon ng dugo. Ang mga nakatatanda ay madalas makaranas ng mahinang sirkulasyon, pamamanhid o pagkahilo. Kapag bumuti ang sirkulasyon, sapat na oxygen at sustansya ang natatanggap ng bato para gumana ng maayos. Paano ninyo kakainin ang repolyong pula? Nilaga. Ito ang pinakamadali. Hugasan, hiwain, at pakuluan hanggang lumambot. Ang sabaw nito na may kulay ube ay maaari ring inumin. Gawing sopas. Maaari itong isahog sa sopas na may giniling na baboy, hipon o buto-buto. Ensalada, salad, hiwain ng manipis, ihalo sa carrots, sibuyas, at timplahan ng suka at kaunting asukal para maging isang masarap na ensalada. Isang paalala, ang repolyong pula ay medyo mataas sa potassium. Para sa mga senior na wala pang malubhang sakit sa bato, ito ay maganda dahil nakakatulong ito sa blood pressure.
Ngunit kung kayo ay nasa malalang stage na ng kidney failure at pinayuhan ng doktor na limitahan ang potassium, kailangan ninyong magtanong muna sa inyong doktor. Pangatlong gulay, takip kohol, gotu kola o centella asiatic. Sa mga gulay na naging bahagi na ng kulturang Pilipino, siguradong hindi na bago sa inyo ang takip kohol. Sa mga probinsya, tumutubo ito ng sagana sa mga bakuran. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, hindi lang ito pampalamig. Ito ay isang napakahalagang halamang gamot para sa bato, lalo na sa mga may mataas na creatinine. Ang pangunahing katangian ng takip kohol ay ang kakayahan nitong magpalamig at mag-detoxify. Sa tradisyonal na medisina, ito ay may cooling effect na tumutulong linisin ang dugo at atay at ilabas ang toxins sa pamamagitan ng ihi. Para sa mga nakatatanda na madalas makaranas ng init sa katawan, pangangati o madilaw na ihi, ito ay senyales na pagod na ang bato at atay. Ang isang baso ng katas ng takip kohol o isang mangkok ng sabaw nito ay magpapagaan ng pakiramdam at babawas sa trabaho ng bato. Ito rin ay may natural na diuretic effect na tumutulong ilabas ang sobrang tubig at dumi sa katawan, kasama na ang creatinine. Marami akong nakilalang pasyente na kapag tumataas ang creatinine ay namamaga ang paa at mukha. Sa matiyagang paggamit ng takip kohol, ang pamamaga ay nababawasan. Naglalaman ang takip kohol ng mga sangkap tulad ng asiaticoside na may anti-inflammatory properties at nagpoprotekta sa mga ugat na nagpapabuti sa daloy ng dugo papunta sa bato. Isa pa sa benepisyo nito ay ang kakayahang magpakalma at magpatulog ng mahimbing. Nakakatulong itong bawasan ang stress at anxiety. Paano ito gamitin? Gawing juice, hugasan, i-blender, at salain. Maaaring lagyan ng kaunting honey para mabawasan ang lasa. Isahog sa sopas. Maaari itong isahog sa tinolang manok o simpleng sabaw na may giniling. Kainin ng hilaw. Sa ilang lugar, kinakain ito bilang ensalada na may kamatis at sibuyas. Paalala, dahil ito ay malamig sa katawan, ang mga taong may sensitibong tiyan o madaling magtae ay dapat kumain lamang ng katamtaman. Huwag ding iinumin ang juice nito na nababad ng magdamag. Kung kayo ay umiinom ng gamot para sa diabetes o diuretic, magpaalam muna sa inyong doktor. Pang-apat na gulay, parsley. Sa ating pag-aalaga sa kalusugan, may isang gulay na madalas nating itinuturing na pampaganda lang ng pagkain, ngunit sa totoo'y isa itong natural na gamot para sa bato. Ito ay ang parsley. Ang parsley ay mayaman sa antioxidants, vitamins A, C, K, at mineral. Ngunit ang pinakatampok nitong katangian ay ang malakas na diuretic effect. Kapag kumain o uminom ng pinaglagaan ng parsley, pinapalakas nito ang paglabas ng sobrang tubig at asin sa katawan. Dahil dito, nababawasan ang trabaho ng bato. Para sa mga madalas umihi sa gabi o namamanas, malaking tulong ang pagdaragdag ng parsley sa pagkain. May mga pasyente akong nakatatanda na matapos ang ilang linggong pag-inom ng tsaa mula sa parsley, kitang-kita ang pagbawas ng kanilang pamamanas at naging mas mahimbing ang kanilang tulog. Pinoprotektahan din ng parsley ang mga cells ng bato mula sa pinsala. Ayon pa sa mga pag-aaral, nakakatulong itong maiwasan ang pamumuo ng kidney stones. Paano ito gamitin? Isahog sa sopas. Magdagdag ng ilang tangkay sa mga sabaw. Gawing tsaa. Pakuluan ang isang maliit na bungkos ng parsley sa tubig at inumin. Gawin ito 2 o 3 beses sa isang linggo. Gawing pampalasa. Ibudbod ang tinadtad na sariwang parsley sa mga ensalada, itlog o lugaw. Paalala, dahil sa lakas ng diuretic effect nito, huwag itong sosobrahan sa isang araw, lalo na sa gabi. Kung kayo ay may mababang presyon o umiinom ng diuretic na gamot, kumonsulta muna sa doktor. Panlimang gulay, sibuyas na pula, red onion. Sa listahan ng mga gulay na mabuti sa bato, may isang siguradong pamilyar sa inyong kusina, ang sibuyas na pula. Marami ang nag-aakala na pampalasa lang ito, ngunit ang maliit na gulay na ito ay isang sikreto para protektahan ang bato, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang sibuyas na pula ay napakayaman sa quercetin, isang napakalakas na antioxidant. Pinoprotektahan nito ang mga ugat sa bato laban sa pamamaga at pagtigas. Para gumana ng maayos ang bato, kailangang malinis at malakas ang mga ugat na nagdadala ng dugo rito. Ang regular na pagkain ng sibuyas na pula ay parang pag-aalaga sa mga tubo para laging sapat ang daloy ng dugo sa bato. Alam nyo ba na ang diabetes at high blood pressure ang 2 pangunahing sanhi ng kidney failure? Nakakatulong ang sibuyas na pula na kontrolin ang 2 ito. Sa blood sugar, tinutulungan nito ang katawan na maging mas sensitibo sa insulin. Sa blood pressure naman,
Mayaman ito sa potassium, na nagbabalanse ng sodium sa katawan, na nagpapababa ng presyon. Paano ito gamitin sa pagkain? Kainin ng hilaw, hiwain ng manipis at ihalo sa mga ensalada o sausawan tulad ng suka na may sili. Ang lasa ay medyo matapang, kaya maaaring ibabad muna sa tubig na may asin para mabawasan ang anghang. Igisa. Ang mabilis na paggisa sa kaunting mantika ay nagpapanatili ng sustansya nito at mas madaling kainin. Atsara. Pickled. Ang atsara ng sibuyas ay malutong at masarap at tumatagal. Kumain ng kaunti araw-araw ay mabuti para sa bato. Paalala, huwag kumain ng sobrang daming sibuyas sa gabi dahil maaari itong magdulot ng discomfort sa tiyan, lalo na sa mga may ulcer. Paano dapat kainin ang mga gulay na ito? 1. Pagsalit-salitin. Huwag isa lang. Ang pinakamagandang paraan ay pagsalit-salitin ang mga gulay na ito. Halimbawa, ngayon ay kumain ng sabaw ng takip kohol, bukas ay ensaladang repolyong pula. Sa ganitong paraan, nakukuha ng katawan ang iba't ibang sustansya. R. Simpleng pagluto, bawas asin, at mantika. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang paggisa ng gulay sa maraming mantika at toyo o patis. Ang sobrang asin at mantika ay nagpapahirap sa bato. Pinakamabuti ang nilaga, steamed o sinabawan. 3. Tamang oras ng pagkain. Ang mga gulay na may malakas na diuretic effect tulad ng takip kohol at parsley ay mas mabuting kainin sa tanghalian. Kung sa gabi ito kakainin, baka mapadalas ang pag-ihi ninyo sa gabi. Sa gabi, piliin ang mga mas banayad tulad ng repolyong pula o sibuyas. 4. Prinsipyong sapat, regular, at tama. Kumain ng sapat na gulay araw-araw, gawin itong regular, at lutuin sa tamang paraan. Mahahalagang paalala na dapat tandaan. 1. Para sa may mababang presyon at mahinang tiyan, ang mga gulay tulad ng takip kohol at parsley ay dapat kainin ng katamtaman lang. Kung sobra, maaari itong magdulot ng pagkahilo o pagtatae. R. Para sa mga umiinom ng gamot. Kung kayo ay may maintenance na gamot para sa bato, puso o high blood, magtanong muna sa inyong doktor bago regular na kumain ng mga gulay na ito para maiwasan ang hindi magandang interaksyon. 3. Isabay sa malusog na pamumuhay. Uminom ng sapat na tubig, 1.5 hanggang 2 litro, matulog ng sapat, at mag-ehersisyo ng magaan tulad ng paglalakad. 4. Panatilihing masaya ang isipan. Ang stress ay nakakasama rin sa bato. Maglaan ng oras para mag-relax, makipagkwentuhan sa pamilya, o mag-alaga ng halaman. Konklusyon, unang bahagi. Ang endive, repolyong pula, takip kohol, parsley, at sibuyas na pula ay 5 natural na gamot na nais kong ipamana sa inyo ngayon. Kung gagamitin ng tama, makakatulong ang mga ito na pababain ang inyong creatinine, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at bigyan kayo ng mahimbing na tulog. Tandaan po ninyo, ang kalusugan sa pagtanda ay hindi nakasalalay sa mamahaling gamot, kundi sa mga simpleng pagpili natin sa ating hapagkainan araw-araw. Huwag kainin ang 6 na gulay na ito pagkatapos ng hapunan. Manghihina ang bato, mas mabilis manliliit ang kalamnan. Mga lolo at lola, alam ko pong marami sa inyo, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, ay pinipili ang isang magaan na hapunan, kanin, kaunting isda, at sabaw ng gulay. Ngunit may isang bagay na hindi natin alam. Hindi lahat ng gulay ay dapat kainin sa gabi, lalo na kung tayo ay lampas 60 na. Mayroon akong mga pasyenteng nagsasabi, Doktora, ang hilig ko sa gulay pero bakit ihi pa rin ako ng ihi sa gabi? Pagod pa rin at ang mga kalamnan ko ay parang nanliliit. Nalaman ko na ang problema ay wala sa pagkain ng gulay, kundi sa oras at uri ng gulay na kinakain. Ang gabi ay oras para mag-recover ang katawan. Kailangang magpahinga ng puso, atay, at lalo na ng bato. Kung sa gabi ay kakain tayo ng mga gulay na mahirap tunawin, mataas sa potassium o oxalate, ito ay nagiging dagdag trabaho para sa bato na dapat sanay nagpapahinga. Ang resulta, madalas na pag-ihi sa gabi, mababaw na tulog, at paggising na pagod. Sa katagalan, tataas ang creatinine, hihina ang bato, at hindi masusuportahan ang mga kalamnan na hahantong sa mas mabilis na pagliit nito, muscle atrophy. Narito ang 6 na gulay na dapat ninyong iwasan sa gabi. A. Kangkong, water spinach. Ang kangkong ay paborito ng marami. Ang isang platong nilagang kangkong na may bagoong at sili ay tunay na masarap. Ngunit ang kangkong ay naglalaman ng purines na nagiging uric acid sa katawan. Sa mga nakatatanda na mahina na ang bato, ang uric acid ay madaling maipon
at maaring magdulot ng gout, pananakit ng kasukasuan, at kidney stones. Bukod dito, ang kangkong ay mahirap tunawin sa gabi dahil sa dami ng fiber nito, nagdudulot ito ng kabag at hirap sa pagtulog. Sa umaga o tanghali, mainam kumain ng kangkong, ngunit iwasan ito sa gabi. 2. Colitis, red amaranth. Ang colitis ay kilala bilang pampadami ng dugo. Ngunit ito ay may napakataas na oxalate. Ang oxalate, kapag sumama sa calcium, ay bumubuo ng maliliit na kristal na nagiging kidney stones. Mayroon akong pasyente sa probinsya, mahigit 70 anyos, na mahilig kumain ng nilagang kulitis sa gabi dahil akala niya ay pampalakas ito. Ngunit iyon pala ang naging sanhi ng kanyang maliliit na bato sa bato, kidney stones. Hindi lang iyan, hinaharangan din ng oxalate ang pagsipsip ng calcium na kailangan para sa buto at kalamnan. Kaya kahit kumakain ng masustansya, maaaring makaranas pa rin ng panghihina ng katawan. San? Spinach. Ang spinach ay tinaguri ang superfood dahil sa dami ng nutrisyon nito. Ngunit ito ay may napakataas na potassium. Sa gabi, kapag mabagal na ang paggana ng bato, ang sobrang potassium ay hindi mailalabas agad. Ang pag-ipon nito sa dugo, hyperkalemia, ay mapanganib. Maaari itong magdulot ng hindi regular na tibok ng puso at panghihina ng kalamnan. Isang lolo, 68 anyos, ang laging kumakain ng ginisang spinach sa gabi. Pero lalo siyang nanghina, laging nagkakaroon ng pulikat, cramps, at hindi na makalakad ng maayos. Nalaman na lang na mataas ang kanyang potassium dahil sa nakasanayang ito. 4. Alugbati Malabar spinach. Ang alugbati ay madulas at masarap sa sabaw, ngunit ang kadulasan na iyon ay mahirap tunawin sa gabi. Nagdudulot ito ng kabag at discomfort. Kapag hindi mapakali ang tiyan, hindi rin magiging mahimbing ang tulog. Mas mainam itong kainin sa tanghali. Mustasa, mustard grains. Ang mustasa, dahil sa bahagyang pait nito, ay kinahihiligan ng marami. Ngunit ito ay mataas sa fiber na nagpapahirap sa tiyan sa gabi. Bukod dito, ang pait nito ay maaaring mag-stimulate ng acid sa tiyan na hindi maganda para sa mga may ulcer o acid reflux. 6. Toge, bean sprouts. Ang toge ay itinuturing na malamig sa katawan. Sa gabi, kapag ang ating sistema ay nagpapahinga, ang lamig na ito ay maaaring magdulot ng sakit ng tiyan. Mayroon din itong mga sangkap na nag-i-stimulate ng metabolismo na salungat sa estado ng pagpapahinga na kailangan ng katawan sa gabi. Ito ay maaaring maging sanhi ng pulikat at pangangalay. Ano ang mga dapat kainin sa gabi? Number 1. Upo bottle gourd. Napakadaling tunawin, maraming tubig at magaan sa tiyan. Number 2. Cauliflower. Kapag nilaga o steamed, ito ay madaling tunawin at mabuti para sa buto. 3. Carrots. Madaling tunawin kapag luto at mabuti para sa mata. C. Kalabasa. Squash. Naglalaman ng tryptophan na tumutulong para sa mahimbing na tulog. 5. Patola lufa. Magaan, madaling tunawin, at nakakatulong pakalmahin ang tiyan. Laging tandaan na sa gabi, pinakamabuti ang mga gulay na nilaga o steamed. Iwasan ang pagkain ng hilaw na gulay sa gabi. Huling mensahe. Mga lolo at lola, ang pagpili ng tamang gulay sa gabi ay hindi lang para sa tiyan. Ito ay para sa ating bato, sa ating mga kalamnan, at sa kalidad ng ating pagtulog. Isang maliit na pagbabago sa hapunan ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button, mag-iwan ng komento, ibahagi sa inyong mga kaibigan, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang video. Ang inyong suporta ang aming pinakamalaking inspirasyon. Ano po ang madalas ninyong kainin na gulay sa gabi? Mayroon ba kayong sariling sikreto para mapanatiling malakas ang inyong bato? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Naway lagi kayong malusog, laging malakas ang inyong mga bato, mahimbing ang tulog, at puno ng positibong enerhiya araw-araw.